Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito na naman tayo para sa panibagong video. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa mga ka-guild ko na si Setsu at saka si Drake. Yan yung aming top 2 at saka top 3 na Blade Knight. Tayo kasi ay top 5, tapos top 4 naman si N360. So ngayon kasi syempre bago tayo sa paggamit ng Blade Knight. Nagbibigay sila ng suggestion nila kung paano natin mapapalakas yung ating Blade Knight. Kasi medyo nangangapa pa ako dito kung paano ba siya lalakas. Kasi parang may kulang talaga kasi dito. Baka si X yung kulang, hindi ko din alam. Pero para sa akin, feeling ko yung Fluorite ang kulang sa akin, pati yung set. Kasi yung set natin ay reduct lang na gloves, boots at saka yung pants. Yung armor natin at saka yung helm, yun ay puro DSR lang. So, defense success rate. Wala tayong reflect, puro single option, tapos may MP option pa nga yun nakasama yung mga sets natin. Ngayon, balak natin magpalit ng set. Syempre paunti-unti habang tayo ay nagpapa-level kasi matagal din naman magpa-level dito. Then yung ating Fluorites, yan isa sa mga medyo feeling ko na nakikita ko na nagbibigay sa atin ng kahinaan, no, yung Fluorite natin. Kasi nagbenta tayo ng Fluorites natin noong nakaraan, yung mga ice natin, 3 ice ata yung nabenta natin na level 10, so medyo masakit yun sa atin. Kasi 100 plus din yung bigay na damage sa atin, so 300 plus na sana yung damage na madadagdag sa atin. Tapos dito pala, sinusubukan natin habang tayo ay nagko-content, isa na rin sa content na rin to dahil nga gusto natin matry yung pag red boss ng ating Blade Knight. Although dahil medyo mahina pa nga tayo or bago tayo sa map, expect na natin na medyo matagal yan. Kasi kahit yung Shami ako, 'di ba? Nakita niyo naman parang yung unang level pa lang ng ating red boss hindi na talaga natin kaya. 27,000 nga ang bawas sa atin noon . So ngayon yan, medyo kapag naka 2 swords ako, 10k, 11, 12, 15k ang damage sa atin. Pero pag naka shield, parang 7k, 8k na lang ang damage sa atin. So parang pinapats lang natin yung yung damage ng mga red boss dito. So kaya natin tayuan yung red boss dito. However, ang problema kasi doon, kapag naka-shield tayo, medyo babagal yung attack speed natin. At the same time, mahina yung damage natin. So, ang indication nun, tatagal talaga yung pagpatay natin sa ating red boss. Tapos, yun, nakita nyo yung mga skills natin. Medyo mataas na yan actually. Yung ating mastery ng class talent at saka yung skill talents natin, mataas na yan. Kaso, yun, hindi yan kulang kasi mataas na nga yan . Kaso parang nakukulangan ako sa lakas niya. And expect ko kasi talaga napakalakas ng Blade Knight natin pag nagpalit tayo. Kaso, yun nga, parang medyo na-disappoint tayo. Siguro dahil nga ilang beses tayo nag-change class, imbis na sana ginamit natin yun sa pagpapalakas ng character natin, mas pinili natin mag-change class. Although, may mga reasons tayo kung bakit tayo nag-change class, para sabi ko nga sa inyo, mabigyan tayo ng magandang or ng accurate na review dun sa ating mga character na semi-free-to-play or free-to-play players lang tayo. So, yun yung mga difference ng mga character natin, yung mga class na sinasabi ko sa inyo. Tapos, yan, tignan nyo dito sa mga bumaba yung ranking ko. Ako ay 23 na, samantalang ng Shami ako 17 yung rank natin. Ngayon 23 na lang tayo, so in-expect ko medyo tataas tayo kaso hindi. So expectation versus reality, may mga in-expect talaga tayo na dapat hindi ka mag-expect kasi masasaktan ka lang. So yun, yan yung top 1 namin na Blade Knight. At napakalakas yan guys . Feeling ko Fluorite nga ang kulang sa akin. Tsaka yung set, kasi pangat yung set ng option ko kasi sa kanya 3 options and 2 options. Tayo kasi 1 option, tas 2 option. Yung second option pa ang pangit. Parang MP lang ata yun. So yun yung mga nakikita natin na problema sa character natin. Then nakikita nyo naman yan, parang 2 to 3 minutes na, pero yung buhay ng kalaban natin na red boss, 640 na boss yan guys . Halos hindi bumababa yung damage niya, yung buhay niya actually. Para siyang kapiranggot lang yung nababawa sa kanya. Ngayon, balak kasi natin talaga na mag-fluorite na win at saka ice. Kaso gusto ko sana ice.
Kaso ang problema, parang mas maganda kasi sa PvP yung win. Pero pag nag pure win naman ako, wala akong damage. So ang mangyayari niyan, ang tagal ko sa red boss, ang tagal ko rin magpa-level. 'Di ba kakaumay, biruin mo tagal ko diyan, nag-iikot. So biruin mo yung nahilo ng character ko, hindi pa namatay itong red boss na to. So dahil matagal niyang pumatay, dahil mahina nga ang damage natin, babagal tayo magpa-level, 'di ba? Kahit sa minions nga lang eh. Biruin mo yon, nagsimula akong mag-level 600 kaninang alas 8, sabi mo na lang 8 AM. Tapos ngayon ay parang 12 or 1 PM na. Ang nadagdag lang na experience ko ay 3%. Biruin mo 3% lang nadagdag sa kanilang oras ko kung nag-AFK itong character ko. 'Di ba? Although alam na natin na given na yung ano natin, yung pag level 600, medyo mabagal na talaga magpa-level. Parang 2 to 3 days para makapag-level up ka. Siguro, depende pa rin sa class kasi sa Blade Knight talaga mabagal. Pero, pag nakikita ko kasi pagka yung character mo ay katulad ng mga DL at saka nung Shami, yan, mas mabilis sila makapagpa-level. Tsaka yung EMG, medyo mabilis sila magpa-level compare dito sa mga Blade Knight. Kasi damage output nga kasi sila. Tayo kasi hindi parang balance na konti, pero para sa akin, kung pa-level lang ang pag-usapan, doon ako sa wizard kong overall. Namimiss ko na tuloy yung wizard ko. Balik na kaya ako sa wizard. De, joke lang. Sayang naman to, nakailang change class na tayo, tapos babalik ka rin pala sa wizard. Okay lang, laruin na lang natin ito guys. No? Feeling ko last na ito. Ayun, may tumatawag, Wonder Pets. So, yun yung mga reasons para ituloy natin itong character natin. Itutuloy lang din natin ito. Tingnan nyo, ang daming ganun nasabi. Tapos, hindi pa patay yung red boss. Yan. Tapos yan, yun yung mga skills natin, guys. Pagpatulong naman kung ano ba magandang i-ups dito. Pero nakita ko na nga yung, ano nga, yung weakness nito, yung set ko at saka yung fluorides. Isa na yon sa mga weakness ko. So, patataasin natin yung mga bagay na yon. Magpapalevel tayo pa rin kahit paano. Tapos, sabang nagpapalevel, mag-focus tayo sa mga i-ups natin. Tapos, isa sa mga kailangan ko patasin dito siguro yung SD dahil para sa PvP. Yung combo hindi mo na dahil medyo magastos yung combo. Yung combo heart. So siguro give me at least one month para ma-gauge itong character ulit natin na makabalik sa kanyang yung prestige niya. Joke lang, prestige, akala mo napakalakas eh. So yung kanyang momentum, dahil medyo nawala sa momentum yung Blade Knight ko. Kasi nung Blade Knight tayo nung unang panahon, siguro last year, yan yung una nating character, medyo malakas yun. Top 1 ako doon na Blade Knight sa server 144. Syempre nag-merge, medyo nahuli na tayo, tapos nag-change class tayo. Bago tayo mag-change class guys, top 1 tayo doon sa Blade Knight. So nakailang class na tayo na change, palit. Nag-DL, Wizard, Shami, tapos ito na. Ulit, bumalik tayo ulit. So, ayun, medyo hakutin natin yung momentum para naman kahit papano maging ano ba to? Kasi syempre kapag mas malakas yung character mo, mas marami kang viewers, ganyan, mas marami manonood sa'yo at mas marami maniniwala sa'yo. Kasi kung ganito kahina yung character mo, sino manonood sa'yo? Diba? Sino ang maniniwala sa character mo? Kasi ganyan lang yung character mo, napakahina, tapos magko-content ka pa. Baka ganun na sabihin sa akin, diba? So, yan isa sa mga reason kung bakit tayo magpapalakas ulit. Para naman may guts tayo na mag-share ng ating mga build sa character natin. Kasi pangit naman kung mag-share ako ng aking knowledge at ng build ng character kung binubugbog lang yung character natin. Anyway, I expect naman na may mawawala dito sa mga subscribers natin. Pero sana hindi naman sobrang ganun kadami. So anyway, ganun talaga. That is part of the game and part of life. Just go and move forward. So yun lang siguro guys. Ang tagal nung RB, marami na ako sinabi, nakapag-declare na ako. Ano pa mas sabihin ko? Presidential announcement, hindi ko alam. So bahala na kayo sa mga Ay, alam niyo pa guys, meron kasi mahilig ako sa hiking, di ba? Mahilig ako umakyat ng bundok. Mayroong mga nangyaring ito lang, di ba, kaninang April 5 na madaling araw, pupunta sila sa Buskalan.
ayun, na-aksidente sila, 5 yung patay, isang van yun. Buti na lang last year doon ako pumunta sa Muscalan at nakakatakot din talaga kasi yung biyahe. Bukod sa napakahaba, madilim, tapos syempre umuulan ngayon, slippery yung daan. So kailangan talaga mag-ingat. So rest in peace guys yung mga taong nawala. Lima ata yung namatay doon. Then some of them are injured. So ganun talaga, that is life. So, kailangan na lang ng pag-pray. So, yun lang siguro. Huwag na natin tapusin ito. Nauumay na rin ako kakasalita. Ay, hindi. Wait lang. Ito pala yung mga kasama natin. Yan. Biro Emotion N360. Yan yung vlogger na si Derek Ramsey. Hindi ko alam. Hindi rin siya nagpapakita ng mukha niya. Hindi ko alam kung pangit ba siya o pogi o ano. Kasi hindi siya nagpapakita ng mukha. Tayo kasi, di ba? Kahit naman na ganito yung tsura natin. Oo, medyo pogi tayo. Pero, syempre, ayan, hindi naman tayo pantago na tao, di ba? So, bahala kayo, tignan nyo na lang yung profile ko, wala namang problema dyan. So, yan yung isa sa mga pinakamalakas na karakter dito, si Setsu, no? Si Setsu, Drake, yan, sila yung mga malalakas na Blade Knight. Give me 1 month, guys. Unahan natin yan, no? Yabang, no? Joke lang. Sige, yun lang, guys. Mamamatay na rin ito. Hayaan nyo na sa akin pag namatay ito. Nung binibideo kasi natin to ay ang nalot ko dyan ay gulay, no? Color green na item. So, yun lang, and have a good day. Bye-bye.